Kabanata 3481 hanggang Kabanata 3470. Kabanata 3481. Sa pagkarinig nito, bagamat galit ang lahat, mas natatakot pa sila sa malakas na lalaki sa likod ng City Lord's Mansion. Umalis na tayo, wala kayong paraan palabas. Tinapik ni Yehan ang lalaki sa tabi niya. Hindi naintindihan ng lalaki ang kabilang kahulugan ng mga salita ni Yehan, ngunit tiningnan niya si Yehan ng masaya. Kapatid, hindi ko nakita iyon, hindi man lang makalapit sa iyo ang mga lumang demonyo, at makikilala kita sa susunod. Demonyo, kailangan mong pangalagaan ako ng mabuti. Sumunod ka lang sa akin ng malapit. Ngumiti si Yehan at ibinalik ang mga salita sa lalaki. Nang marinig ito, namula ang mukha ng lalaki, ngunit sinabi pa rin niya, walang problema, ngunit kung patuloy tayong lalalim, kahit na hindi tayo mapawi ng Earth Demon, malamang na mamamatay tayo sa ilalim ng pag-atake ng mahinang tubig. Para kay Yehan, ang kapangyarihan ng mahinang tubig ay hindi mapanganib sa ngayon, ngunit para sa iba, kahit na kapag kara-rating lamang nila dito, sinusubukan na nila ang kanilang makakaya upang magtiyaga. Nagtanong si Yehan, nasaan ang bulaklak ng mahinang tubig sa walang hanggang kagubatan? Sumagot ang lalaki, syempre ito ay nasa pinakamalalim na bahagi ng walang hanggang kagubatan, ngunit hindi ko alam kung alam na ng mga tao sa City Lord's Mansion ang eksaktong lokasyon ng bulaklak ng Rose Shui. Saliksikin ng kailaliman. Tiningnan ni Yehan ang mga tao sa City Lord's Mansion sa likod niya. Pinangangalagaan pa rin ng mga taong ito ang kanilang lakas at hindi nila ito ginagamit ng walang taros. Nilinis ni Han at ng kanyang cannon fodder ang lahat ng mga hadlang sa kalsada, at oras na para kumilos sila. Gaano kalayo ito mula sa pinakamalalim na bahagi ng walang hanggang kagubatan? Patuloy na nagtanong si Yehan. Sinabi ng lalaki, halos 100 milya ang layo, sa aming kasalukuyang bilis, kung hindi tayo makakatagpo ng panganib, maaari tayong pumasok sa pinakamalalim na bahagi sa loob ng kalahating oras. Pagkatapos, patuloy na sumugod pasulong ang lahat, at tumigil ang mga tao sa City Lord's Mansion. Sa sumunod na panahon, maraming beses na nakatagpo si Yehan at ang iba pa ng mga pag-atake ng mga lumang demonyo, at muling nadagdagan ang mga pagkalugi. Ngunit sa pagkakataong ito, maging ang mga tao sa City Lord's Mansion sa likuran ay nagdusa. Maraming tao ang pinagyuko ng lumang demonyo at nilamon ang kanilang mga kaluluwa. Kahit na si Commander Alo at ang lalaking nasa edad na ay kinailangan itong sugpuin. Pagkatapos ng isang mahusay na labanan, ang pangkat ni Yehan na 100 katao ay mayroon na lamang 30 katao na natitira bilang cannon fodder, at nawalan din ng 20 tao ang City Lord's Mansion. Gayunpaman, ang bilang na ito ay nasa loob pa rin ng saklaw ng pagtanggap ng City Lord's Mansion. Kung hindi pinamunuan ng grupo ng cannon fodder na natagpuan sa Roushui City ang daan sa unahan, mas malaki pang pagkalugi ang kakaharapin ng City Lord's Mansion. Bilisan mo, ang mga coordinate na ibinigay sa amin ng mga tao mula sa Devil City. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ng lalaking nasa edad na. Hindi kalayuan. May dumarating. Tumingin si Yehan sa unahan, at isang nakakatakot na mahika ang sumabog mula sa madilim na kagubatan. Sino? Nadama rin ito ng lalaking nasa edad na at ni Commander Alo, at agad na lumitaw ang dalawa sa harapan ng lahat. Nagulat ang lahat, at tumingin ng mabuti. Sa kanilang linya ng paningin, huminto ang mahika, at isang malakas na lalaki na puno ng nakakatakot na masamang espiritu ang lumitaw sa paningin ng lahat. 5th Rank Demon Emperor. Pinaliit ni Yehan ang kanyang mga mata, mas malakas ang taong ito kaysa sa lalaking nasa edad na at Commander Alo. Taga Roushui City ba kayo? Tiningnan ng malaking lalaki ang lahat ng walang pakialam. Taga Roushui City kami. Kung maglakas loob kang magtanong, taga Modo ka ba? Malakas na tanong ng lalaking nasa edad na. Eksakto. Sabi ng malaking lalaki ng basta-basta, dahil narito na tayong lahat, sumama kayo sa akin. Pagkasabi nito, ang malaking lalaki ay nasa daan sa unahan, at sinundan siya ng lahat sa ilalim ng pamumuno ng malakas na Demon King mula sa City Lord's Mansion. Hindi nagtagal, dumating ang lahat sa isang bukas na lugar, kung saan maliban sa malaking lalaki kanina, mayroon ding isang babae na nakasuot ng itim at isang matandang lalaki na nakaupo ng nakakross ang mga binti. Miss, narito na sila. Lumakad ang malaking lalaki hanggang sa babae sa gabi at magalang na sinabi. Nang marinig ito, lumingon ang babae sa gabi. Ang mukha na ito ay napakaganda at kaaya-aya na ang young master ng City Lord's Mansion ay mukhang medyo baliw, bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang babaeng ito. Posible bang ang tatlong taong ito ay lahat ng mga taong nagpunta sa walang hanggang kagubatan mula sa Devil City?
Ang mga maswerte na nakaligtas sa tabi ni Yehan ay tumingin sa kaakit-akit na babae na lumingon, gayon din ang malaking binata na nanguna kanina lamang, at ang matandang lalaki na nakaupo nang nakakross ang mga binti. Mga tao mula sa Devil City, ang pagkakakilanlang ito ay talagang sapat na mahalaga. Hindi nakakagulat na may mga alingaw-ngaw na naghahanap ang City Lord's Mansion ng mahinang bulaklak para sa isang tiyak na mahalagang tao. Lumalabas na ang mahalagang taong ito ay mula sa Devil City. Kabanata 3482. Gayunpaman, ang mga tao sa demonyong kapital na ito ay nakarating na lahat sa walang hanggang kagubatan, kaya bakit gusto mong kumilos ang City Lord's Mansion? Kung hindi makuha ng magagaling mula sa Demon City ang bulaklak ng mahinang tubig, wala itong silbi na hilingin sa mga tao mula sa City Lord's Mansion na kumilos. Nagbubulungan ang mga tao sa paligid ni Yehan, ngunit ang tatlong tao sa harap nila ay mula sa Demon City, hindi sila nang ahas na saktan sila, at ang lakas ng tatlong taong ito ay labis na nakakatakot, maging ang babae sa itim ay may lakas ng rurok ng dakilang demonyong hari. Tiningnan ni Yehan ang tatlo sa kanila. Ang malaking lalaki ay isang 5th level Demon Emperor, at mas malakas pa ang matandang lalaki, isang 6th level Demon Emperor. Gayunpaman, malinaw na nagdusa ng malubhang pinsala ang kabilang partido. Tulad ng para sa babaeng iyon, siya ay talagang isang bihirang kagandahan, at nagtataglay ng isang hindi mapaglabanan na alindog ng isang demonyong babae, at hindi mahina ang kanyang lakas. Maaari siyang umabot sa rurok ng dakilang demonyong hari sa edad ng kabilang partido. Isang hibla na lamang ang layo ni Wang Chui. Gayunpaman, medyo nagtataka rin si Yehan. Sa pinagsamang lakas ng tatlong taong ito, lubusan nilang nahijitin ang City Lord's Mansion ng labis. Hindi na kailangang hilingin sa isang City Lord's Mansion sa isang liblib na lugar na tumulong. Hindi makakatulong ang kapangyarihan ng City Lord's Mansion. Dahan daw ang lumingon ng babae sa itim, ang kanyang malamig at magagandang mata ay tumingin sa lahat, at sa wakas ay tumuon sa lalaking nasa edad na at ang pinuno na si Alu, bahagya siyang sumimangot, hindi personal na dumating ang Panginoon ng Ruoshui City. Sa pagkarinig nito, magalang ding sinabi ng lalaking nasa edad na, "Miss, mangyaring patawarin mo ako, magulo na palagi ang Ruoshui City." Kung aalis ang City Lord sa Ruoshui City, hindi maiiwasan na may ilang kabataan ang lulandag at gagawa ng gulo, kaya hiniling sa akin ng City Lord na pumunta at tulungan si Miss. Bahagyang sumimangot ang babaeng nakadamit ng itim, ngunit wala siyang pakialam sa anumang bagay, at sinabi, "Ngayong narito na tayo, magpahinga na tayo at kunin ang bulaklak ng mahinang tubig bukas, ngunit kailangan kong makita ang iyong katapatan, kaya dapat mong malaman kung paano gawin ito." Miss, mangyaring huwag mag-alala, ganap na sumusunod ang City Lord's Mansion sa mga utos ng ginang, at tinulungan ang ginang na matagumpay na makuha ang bulaklak ng mahinang tubig. Magalang na sinabi ng lalaking nasa edad na. Iyan ay mabuti. Kung mangyari ito, hindi ko, Shengu Kao, kayo kalilimutan Ruoshui City. Magaang na sinabi ng babaeng nakadamit ng itim, ngunit malinaw na naramdaman ni Yehan na nakikita ng babae sa itim ang City Lord. Nang dumating ang mga tao mula sa mansion, walang kagalakan sa kanilang mga mata. Ang ganoong uri ng hitsura ay katulad ng kung paano tiningnan ng mga tao ng City Lord's Mansion ang Canon Father ni Yehan. Ano, Shengu Kao? Siya ang Shengu Kao ng Shen family ng Benyonic family, sa Demon City. Nagulat ang mga tao sa paligid ni Yehan. Ang pamilya Shen sa Demon City ay katulad ng dakilang General Zheng Guo, ito ay umiiral, at ang ninuno ng demonyong paraan ng pamilya Shen ay isa rin sa mga direktang disipulo ng Earth Demon Lord. Ang gayong pagkakakilanlan ay may isip kung gaano takot ang pamilya Shen. Apat lamang ang mga pamilya na maaaring tawaging kagalang-galang na mga pamilya sa Demon Canon, at ang pamilya Shen ay isa sa apat na kagalang-galang na pamilya. Mayroon itong mahabang kasaysayan at napakalakas. Diyos ko, ang mga taong ito sa harap ko ay mga tao talaga mula sa pamilya Shen sa kapital ng demonyo. Talagang malalaking tao sila, sabi ng lalaki sa tabi ni Yehan na may takot na ekspresyon sa kanyang mukha. Nang marinig ito, nagtanong si Yehan, napakalakas ba ng pamilya Shen sa demonyong kapital na ito? Nang marinig ang mga salita ni Yehan, tinitigan ng lalaki si Yehan na parang isang tanga, at sinabi, "Kapatid, hindi mo pa man lang narinig ang pangalan ng pamilya Shen sa Devil City, hindi ba?" Kalmadong sinabi ni Yehan, "Dati akong sumusunod kay Master para magsanay sa malalalim na bundok at lumang gubat, kaya wala akong gaanong alam tungkol sa labas ng mundo." Nakampant ang lalaki, tinapik si Yehan sa balikat at sinabi, "Kapatid, sa harap ng Shenggu Bridge na ito, hindi mo dapat sabihin kung ano ang sinabi mo kanina. Ang kapangyarihan ng pamilya Shen sa demonyong angkan ay napakaluma at makapangyarihan. Ang ninuno ng pamilya Shen ay ang demonyo.
Isa siya sa mga direktang disipulo ng Earth Demon Venerable, at ang pamilya Shen ay isa rin sa 4 na dakilang marangal na pamilya ng Demon Clan, na nakakasakit sa kanila, walang silid para sa kanila sa buong Demon Clan. Tumango si Yehan. Wala siyang gaanong alam tungkol sa kapangyarihan ng demonyong angkan. Kung talagang napakalakas ng pamilya Shen, maaari itong tawaging isa sa mga haligi ng demonyong angkan. Nagtataka ako, bakit hindi mo man lang alam ang aking pamilya Shen? Ignorante ka ba? O masyado lang bang sikat ang aking pamilya Shen? Sa oras na ito, isang tusok na parang karayom na tanawin ang dahan-daang nahulog kay Yehan. Ang taong tumingin dito ay ang Shen Gukao ng pamilya Shen. Tiningnan din ng malaking lalaki si Yehan na may mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi siya mabait, bilang mga miyembro ng pamilya Shen, palagi silang ipinagmamalaki ang salitang pamilya Shen. Sa mundong ito, hindi sila pinapayagang makarinig ng anumang mga salita na naninira sa pamilya Shen. Bagamat hindi siniraan ni Yehan ang pamilya Shen, hindi niya alam na ang pamilya Shen, nagalit na ng kaunti ang malakas na lalaki. Sa pagkarinig nito, bahagyang sumimangot ang lalaking nasa edad na orihinal na gustong makipag-ugnayan pa kay Shen Gukao, at tumingin din kay Yehan. Kung ang pabor ng pamilya Shen sa City Lord's Mansion ay humina dahil sa batang ito, kung gayon ang pagkawala ay higit pa sa pakinabang. Sa simula, ang lalaking nasa edad na ay mayroon pa ring paghanga sa kakayahan ni Yehan na patayin ang lumang demonyo, ngunit ngayon ay nawala na ang pagpapahalagang ito. Isang ignorante? Bakit hindi ka magmadali at humingi ng tawad kay Miss Shen? Hindi ko alam ang pamilya Shen, ano ka? Sa sandaling ito, ang young master ng City Lord's Mansion na sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong magsalita at magpasikat sa harap ni Shen Gukao, agad siyang nagbukas ng bibig, at tiningnan si Yehan na walang ang tanong. Sa sandaling ito, halos lahat ng mga mata ay nahulog kay Yehan, at maging ang lalaking nakatayo sa tabi ni Yehan ay lumayo kay Yehan. Bagamat ang sinabi nila kanina ay nasa mababang boses, ang mga malalakas na taong naruroon ay gustong gaano kahirap marinig. Sa pagkakita dito, hinawakan ni Yehan ang kanyang ilong ng walang imek, hindi ba't hindi niya lang alam ang tungkol sa pamilya Shen. Maaari bang dapat malaman ng mga tao ng Demon Race ang salitang pamilya Shen mula sa kapanganakan? Bastardo, nakikipag-usap sa iyo ang aking young master. Sa pagkakita sa kawalang interes ni Yehan, nagalit ang young master ng City Lord's Mansion. Bilang pinakatapat na lingkod ng City Lord's Mansion, orihinal na gustong atakihin ni Commander Alu si Yehan. Gayunpaman, tiningnan ni Shen Gukao si Yehan nang walang pakialam, iwinagayway ang kanyang kamay at sinabi, kalimutan mo na, isa lang akong ignorante at walang takot na langgam. Sa pagkakita dito, agad na humakbang pasulong ang young master ng City Lord's Mansion at sinabi na may ngiti. Malaki pa rin ang bilang ni MS Shen, ngunit ang mga langgam na ito ay talagang hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Ang aking Stone Soul ay hindi magaling sa paggawa ng mga bagay, at dinala ko ang mga ignorante langgam na ito sa akin. Narito ka, matagal-tagal nang nanatili si Miss sa walang hanggang kagubatan na ito, dapat ay medyo pagod na siya, nagdala ako ng ilang magandang alak upang maibsan ang kanyang pagkapagod, at parurusahan ko ang aking sarili ng 3 tasa mamaya, bilang isang paghingi ng tawad kay Miss. Sa pagkarinig nito, tumango si Shen Gukao nang walang pakialam, ngunit hindi tinanggihan ang kabaitan ng Stone Soul. Ang isang langgam ay talagang hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa kanya. Sa pagkakita sa eksenang ito, binigyan ng lalaking nasa edad na si Shihan ng isang nagpapasalamat na sulyap. Hindi tumanggi si Shen Gukao, na ikinatuwa ni Shihan. Ngayon ay medyo nagpapasalamat siya sa kamangmangan ni Yehan. Kabanata 3483. Nagtapos ang isang maliit na yugto, at hindi nag-abala si Yehan tungkol sa bastos na mga salita ng Stone Soul. Sa ngayon, ang layunin ni Yehan ay hanapin ang Rao-Shoy Flower, at pagkatapos kunin ang Rao-Shoy Flower, pupunta siya sa walang hanggang Rao-Shoy, hanggat hindi totoo ang mga taong ito. Hindi ito seseryosohin ni Yehan kapag ginawa niya ito. Itinuturing ng malalakas na demonyo sa harap niya si Yehan bilang mga langgam, ngunit hindi nila alam na sa paningin ni Yehan, mga langgam din sila. Tanging ang powerhouse ng 6th level Demon Emperor na laging nakaupo ng nakakross ang mga binti ang nagpapangailangan kay Yehan na magbigay ng higit na pansin, ngunit iyon lang. Dito, hindi ilalagay ni Yehan ang sino man sa kanyang mga mata. Ang malakas na lalaki sa pamahalaan ay mas lalong hindi karapat-dapat. Gayunpaman, kung gustong hanapin ni Yehan ang bulaklak ng Rao-Shoy, natural na kailangan niya ang tulong ng pamilya Shen at ng City Lord's Mansion. Hindi ibubunyag ni Yehan ang anumang bagay hanggang sa makita niya ang bulaklak ng Rao-Shoy.
Gayunpaman, pagkatapos magkaroon ng mga opinyon si Shen Gukao at ang City Lord's Mansion kay Yehan, malinaw na inilalayo ng lahat ang kanilang sarili kay Yehan, maging ang lalaking may magandang relasyon kay Yehan sa simula pa lamang inilayo rin nila ang kanilang sarili kay Yehan. Ngayon si Yehan ay kinamumuhian ng pamilya Shen at ng City Lord's Mansion. Bagamat hindi sila kumilos, walang garantiya na hindi maniningil ng mga account ang dalawang pamilyang ito kay Yehan sa huli, kaya bago iyon, dapat nilang panatilihin ang ilang distansya mula kay Yehan. Masaya rin si Yehan tungkol dito, basta na lamang siyang umupo nang nakakross ang mga binti sa ilalim ng isang patay na puno na hindi kalayuan, siya lamang ang nasa loob ng 20 metro mula sa kanya. Pagkatapos umupo ng nakakross ang mga binti, sinimulan ni Yehan na madama ang madilim na kapangyarihan na pumupuno sa tuyong kagubatang ito. Ang madilim na kapangyarihan na ito ay ang kapangyarihan ng mahinang tubig. Kung gustong pumunta si Yehan sa walang hanggang mahinang tubig, dapat niya munang kontrolin ang mahinang tubig na ito sa ganitong paraan lamang mapapaliit ni Yehan ang ilang mga panganib kapag pumasok siya sa walang hanggang kagubatan. Hindi bababasa, pagkatapos maunawaan ang kapangyarihan ng mahinang tubig, ang kapangyarihan ng mahinang tubig sa walang hanggang mahinang tubig ay hindi magiging banta kay Yehan. Ang kapangyarihan ng mahinang tubig, dahil ito ay isang puwersa sa pagitan ng langit at lupa, dapat mayroong mga batas, tama. Ang ideyang ito ay sumilay sa isipan ni Yehan, at pagkatapos ay isinuko ni Yehan ang ideya ng pagkontrol sa kapangyarihan ng mahinang tubig. Sa halip na kontrolin ang kapangyarihan ng mahinang tubig, mas mahusay na kontrolin ang batas ng mahinang tubig. Ang batas ay mas advanced kaysa sa kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Agad, pumasok si Yehan sa proseso ng paglilinang, at nagsimulang maunawaan ang kapangyarihan ng mga batas sa kagubatang ito. Tulad ng para sa pamilya Shen at sa City Lord's Mansion, hindi nag-aalala si Yehan tungkol sa anumang bagay, hindi sa banggitin na ang pamilya Shen at ang City Lord's Mansion ay walang balak na atakihin si Yehan ngayon, kahit na ang mga taong ito ay may mga ideya, kayang harapin sila ni Yehan isa-isa. At sa ngayon, si Shihan, ang Young Lord ng City Lord's Mansion, ay inilagay ang lahat ng kanyang puso kay Shen Gokao, at hindi siya titingin ng pangalawa kay Yehan, na parang isang langgam sa kanyang mga mata. Miss Shen? Huwag kang mag-alala, nagpadala ang aking City Lord's Mansion ng maraming piling puwersa sa walang hanggang kagubatan sa pagkakataong ito, at tiyak na tutulungan ka naming makuha ang mga bulaklak ng mahinang tubig, kaya hindi mo na kailangang mag-alala. Hindi pa rin masyadong interesado na makita si Shen Gukao, ang Young Master ng Stone Soul ay patuloy na ngumingiti, marahil hindi alam ni Miss Shen, bilang mga lokal sa Raoshui City, alam namin ang walang hanggang kagubatan ng mabuti, at mayroon din kaming karanasan sa pagkuha ng Raoshui dati, karanasan sa bulaklak. Bahagyang tumango si Shen Gukao, bago dumating sa Boundless Forest, alam na ni Gukao ito, kaya hiniling niya ang tulong ng iyong City Lord's Mansion. Okay, medyo pagod na ako, mangyaring maging malaya. Panipi. Sa pagkakita na naglabas si Shen Gukao ng isang utos na paalisin ang mga bisita, ang Young Master ng Shihan ay isa ring taong marunong sumulong at umatras. Sa pagharap sa isang marangal na tao tulad ni Shen Gukao, ang bulag na panliligaw sa kanya ay walang silbi. Hindi naguguluhin pa ng Stone Soul si Miss Shen, umalis na. Sa pagkakita na umalis na ang Young Master ng Stone Soul, magaang na sinabi ni Shen Gukao, Elder Soul Eater, sapat na ba iyan? Nang marinig ito, ang matandang lalaki na palaging nakapikit ang kanyang mga mata at nakaupo nang nakakross ang mga binti ay biglang nagbukas ng kanyang mga mata, at tumango siya ng tahimik, bahagyang sapat na. Iyan ay mabuti. Sinabi ni Shen Gukao, nakatakda kaming makuha ang bulaklak ng mahinang tubig, at mayroon pang isang bagay na hindi maaaring mahulog sa mga kamay ng iba. Sa pagkakataong ito, maaari naming mahanap ang maalamat na bagay kapag dumating kami sa walang hanggang kagubatan, sulit ang biyahe. Sinabi ng matandang lalaki, Miss, huwag kang mag-alala, pupunta sa Boundless Forest ang mga miyembro ng pamilya bukas, at ang pinuno ng koponan ay ang Young Master mismo. Kapatid, umalis na siya sa saradong pintuan. Maaari ba na nakalusot siya sa kaharian ng Demon Emperor? Sumili ang isang kislap sa mga mata ni Shen Gukao. Bago siya umalis sa Magic City, sarado na ang kabilang partido sa loob ng ilang panahon, at dapat mayroong ilang dahilan para umalis siya ngayon, nakalusot. Dapat ganito. Tumango ang matandang lalaki. Iyan ay, napakagaling. Huminga ng malalim si Shen Gukao, at tiningnan ng kanyang magagandang mata ang lahat sa paligid niya, at mayroong isang malamig na ilaw sa kailaliman ng kanyang magagandang mata, na sumilay. Young Master, ang pamilya Shen ay isang pagkakataon para sa aming City Lord's Mansion, dapat mong samantalahin ito, at hindi ka kinasusuklaman ng batang babae mula sa pamilya Shen, ito ay isang magandang simula.
Sa lugar kung saan matatagpuan ang City Lord's Mansion, sinabi ito ng lalaking nasa edad na sa Young Master Stone Soul. Nang marinig ito, tiningnan ng Young Master Shihan si Shen Gukao na hindi kalayuan, at isang malakas na mapang-angkin na pagnanais ang sumilay sa kanyang mga mata. Uncle yan, mangyaring makatitiyak, kung tama ang hula ko, ang pinakamalakas na matandang lalaki sa pamilya Shen ay tila nagdusa ng malubhang pinsala, tiyak na aasa sa amin ang pamilya Shen upang manalo sa Weakwater Flower bukas. Hanggat tinutulungan namin silang makuha ang Weakwater Flower, magpapasalamat ang pamilya Shen. Mas mabigat pa ang timbang sa puso ko. Kabanata 3484. Makatuwiran ng Young Master. Tumango ang lalaking nasa edad na may ngiti. Ang kasalukuyang pagsisimula ay talagang napakakinabang sa City Lord's Mansion. Sa madilim at medyo tahimik na kagubatan, halos lahat ay pumasok sa isang nagpapahingang estado sa ngayon. Ang ilang mga tao na hindi kayang labanan ang pag-atake ng mahinang tubig ay nakaupo rin ng nakakross ang mga binti, ginagamit ang kapangyarihan sa kanilang mga katawan upang labanan ang pagsalakay ng mahinang tubig. Dahan-dahang lumipas ang oras sa prosesong ito, at hindi nagtagal ay sumapit ang gabi. Binalot ng itim na gabi ang buong kagubatan, na nagdaragdag ng isang paghipo ng takot sa madilim na kagubatan. Sa sandaling ito, si Yehan ay nasa kritikal na yugto ng pagkontrol sa batas ng mahinang tubig. Kung madama ito ng isang tao ng maingat, matutuklasan nila na mayroong isang puwersa na mas nakakatakot kaysa sa kapangyarihan ng mahinang tubig na sumasabog sa lugar kung saan nakaupo si Yehan nang nakakross ang mga binti. Pinalibutan lamang ng puwersang ito si Yehan at hindi kumalat. Ang batas ng mahinang tubig ay medyo katulad ng batas ng Netherworld sa mga tuntunin ng mga katangian ng batas. Sa oras na ito, dahan-dahang binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata. Ngayong pinagkadalubhasaan niya ang batas ng mahinang tubig, sa kasalukuyang estado ni Yehan, at sa kanyang natatanging pangangatawan, hindi mahirap kontrolin ang kapangyarihan ng batas. Maging itong bihirang ang batas ng mahinang tubig ay hindi masyadong mahirap para kay Yehan. Ha! Si Muran, ang matandang lalaki ng 6th level Demon King ng lahi ng demonyo ay biglang nagbukas ng kanyang mga mata. Pagkatapos tumingin sa paligid, bigla siyang tumingin sa posisyon kung saan nakaupo si Yehan nang nakakross ang mga binti. Ang kapangyarihan ng tubig ay pareho, ngunit mas malakas. Iyon lang, kung sinubukan ng matandang lalaki na madama ito ngayon, hindi niya ito maderama, at ang aura sa katawan ni Yehan ay kumalma muli. Posible bang mali ang nararamdaman ko? Ang gayong pag-iisip ay sumilay sa isipan ng matandang lalaki na isa ng 6th level Demon King Powerhouse. Malinaw niyang naramdaman ang labis na dalisay at dominante na kapangyarihan ng batas kanina, ngunit sa sandaling ito ay nawala na ang kapangyarihang iyon. Sa pag-iisip nito, hindi na nag-imbestiga pa ang matandang lalaki, at nagsimulang magsanay muli. Ang kanyang lakas ang pinakamalakas dito. Kahit na nasugatan siya, walang ibang makakakompetensya sa kanya. Bukod dito, ang malalakas na miyembro ng pamilya tomorrow ay pupunta sa Boundless Forest. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Medyo malakas ang pangunawa ng matandang lalaking ito, ngunit sa kasamaang palad, isa pa rin siyang sugatang tigre. Dahan-dahang binuksan muli ni Yehan ang kanyang mga mata, at sinulyapan ang matandang lalaki na muling nagal-inang ng 6th level Demon King Powerhouse. Malubha ang pinsala ng kabilang partido, at dapat ay nasugatan siya sa walang hanggang kagubatang ito. Ipinapakita nito na mayroong tiyak na mas malakas na pag-iral sa walang hanggang kagubatan kaysa sa 6th Order Demon King Powerhouse. Hindi ko alam kung ano ito na maaaring makasakit sa matandang lalaking ito. Sa pag-iisip tungkol dito, sinulyapan ni Yehan ang buong kampo. Maliban sa Night Watchman mula sa City Lord's Mansion, ang lahat ay nagsasanay na, at napakatahimik ng buong kampo. Tila kailangan kong gumawa ng ilang paghahanda. Sa pag-iisip tungkol dito, lumakad si Yehan patungo sa kadiliman sa kanyang sarili. Nakita ito ng mga Night Watchman ng City Lord's Mansion at hindi nagtanong ng anumang mga katanungan. Pagkatapos ng lahat, si Yehan ay nasa kanilang mga mata. Isang langgam lang. Hindi nagtagal, bumalik muli si Yehan, at mukhang normal ang lahat. Gayunpaman, ang isa sa mga avatar ni Yehan ay ipinatawag ni Yehan kanina, na nagkukubli sa kagubatan daan-daang milya ang layo mula sa kanya. Sa ngayon, mayroong 4 na avatar si Yehan, maliban sa avatar na naiwan sa Yeshendian, ang iba pang 3 clone ay sumunod kay Yehan. Dahil mayroong mga tao sa kagubatang ito na maaaring makapinsala sa 6th level Demon Emperor, kailangang maging mas mapagbantay si Yehan, at kung makatagpo siya ng panganib, maaari rin niyang gamitin ang transition technique upang umalis. Iyon ang dahilan kung bakit hinayaan ni Yehan ang isang clone na lumayo sa kanya muna, at naghintay sa kagubatan daan-daang milya ang layo. Sa ngayon, ang lokasyon ng avatar ay hindi kalayuan sa walang hanggang mahinang tubig.
Sa sandaling gamitin ni Yehan ang pamamaraan ng transposition, maaari siyang pumasok sa walang hanggang mahinang tubig sa napakaikling panahon. Hindi nagtagal, sumikat ang bukang liwayway sa ikalawang araw, at maraming tao sa kampo ang bumitiw sa kanilang paglilinang, ngunit kahit nasa liwanag ng bukang liwayway, hindi nila napawi ang masamang espiritu sa walang hanggang kagubatan. Ang buong kagubatan ay kasing nakakatakot pa rin tulad kahapon. Miss Shen, maaari na ba tayong umalis? Lumapit ang young master ng Stone Soul sa tabi ni Shen Gukao, at nagtanong na may ngiti sa kanyang mukha. Sa walang hanggang kagubatan na ito, hindi niya talaga gustong manatili ng mas matagal, at tinulungan ang pamilya Shen na manalo sa mga mahina sa lalong madaling panahon. Ang bulaklak ng tubig, mas mabuti kung ibabalik niya si Shen Gukao sa Ruaoshui City. Sa pagkarinig nito, binuksan ni Shen Gukao ang kanyang magagandang mata, tumangala siya sa langit, at pagkatapos ay sa matandang lalaki ng ika-6 na ranggo ng Demon Emperor, na tumango. Oo, ngunit medyo mahirap na manalo sa bulaklak ng mahinang tubig kaya kailangan kong makita ang katapatan ng City Lord's Mansion. Magaan na sinabi ni Shen Gukao. Tinapik ni Young Master Stone Soul ang kanyang dibdib at sinabi, Miss Shen, mangyaring makatiyak na susundin ng City Lord's Mansion ang mga kaayusan ni Miss Shen. Hindi mahalaga sa panganib, hindi atres ang mga mandirigma ng aking City Lord's Mansion. Iyan ay mabuti. Mayroong isang kaakit-akit na ngiti sa mukha ni Shen Gukao, na nagpangyari kay Young Master Shihan na mukhang medyo tulala. Pagkatapos, umalis ang lahat sa kampo, at ang taong nanguna ay natural ang 5th rank Demon King na lalaki mula sa pamilya Shen. Tulad ng para sa bulaklak ng mahinang tubig, alam na nila ang eksaktong lokasyon, ngunit napakahirap na agawin ang bulaklak ng mahinang tubig. Mahirap, at napakadelikado, ang dahilan kung bakit nasugatan ang 6th Order Demon King powerhouse ng pamilya Shen ay dahil inagaw niya ang bulaklak ng mahinang tubig. Elder Soul Eater, dumating na ba ang nakatatandang kapatid? Tanong ni Shen Gukao sa unahan. Tumango ang matandang lalaki na isang 6th level Devil Emperor, pumasok na ako sa walang hanggang kagubatan. Hanggat nagtagumpay tayo dito, lilito ang Young Master. Kabanata 3485. Sa pagkarinig nito, ang tanging pag-aalala sa mga mata ni Shen Gukao ay agad na naglaho. Hindi nagtagal, sa ilalim ng pamumuno ng malakas na pamilya Shen, pumasok ang lahat sa pinakamalalim na bahagi ng walang hanggang kagubatan, at higit pa doon ay walang hanggang mahinang tubig. At ang lugar na ito ay puno ng mas marahas na kapangyarihan ng mahinang tubig, na nagpangyaring ang ilang tao na may mas mababang antas ng paglilinang ay mukhang mapotla, ngunit ang mga tao ng pamilya Shen ay hindi pa rin tumigil, at hindi rin sila nagmamalasakit sa kung ano ang nasa likod nila, buhay at kamatayan ng mga tao. Ang pasulong ay ang Death Zone. Kahit na ang pinakamapangahas na mga adventurer sa Ruaoshui City ay hindi nang ahas na magpatuloy pa, maging ang City Lord's Mansion. Sa pagkakita na walang balak na huminto ang malakas na lalaki mula sa pamilya Shen, ang mga ekspresyon ng lahat ay naging mas pangit. Kahit na ang mga malalakas na miyembro ng pamilya Shen ay ganito, ang kanilang mga mukha ay bahagyang seryoso. Alam na alam nila ang walang hanggang kagubatan, at nagpapatuloy pa sila sa tinatawag na death zone ng mga tao ng Ruaoshui City. Napakataas ng death rate, at maging sila ay hindi nang ahas na pumunta rito. Dumating. Sa oras na ito, isang tinig na tumunog tulad ng ebanghelyo sa maraming tao ang biglang nagmula sa unahan. Sa pagkarinig nito, huminga ng maluwag ang malalakas na lalaki sa City Lord's Mansion. Agad na sumakay ang Young Master Stone Soul sa kanyang bundok pasulong at dumating sa likod ni Shen Gukao. Kahit na pumasok ang taong ito sa kailaliman ng walang hanggang kagubatan, tila walang epekto sa kanya ang nakapalibot na mahinang tubig. Gayunpaman, maingat na natuklasan ni Yehan na ang bundok sa ilalim ng Young Master ng Stone Soul ay medyo pambihira, sumisipsip ng kapangyarihan ng mahinang tubig sa paligid ng Young Master ng Stone Soul sa bawat hininga, kaya hindi makakaramdam ng anuman ang Young Master ng Stone Soul. Sumulong din ang lahat ng isa-isa at tumingin sa unahan. Agad, nakita ng lahat na mayroong isang pool ng tubig na kumukulo na may puting fog sa lupa na natatakpan ng tuyo at nagbagsakang mga dahon sa harap nila. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng gayong lugar sa walang hanggang kagubatan na ito. Hindi pa tayo nakapunta ng malalim dito dati, maging ang mga tao mula sa City Lord's Mansion ay hindi pa nakapunta rito. Natural, walang sino man ang nakatuklas sa lugar na ito. Uy, iyan ang bulaklak ng mahinang tubig. Hindi, ang bulaklak ng mahinang tubig ay isang itim na talulot. Ganap itong itim at mayroong 9 na talulot sa kabuuan. Puting-puti at malinaw ang bulaklak na ito, na may kabuuang 12 talulot. Hindi ito bulaklak ng mahinang tubig. Namangha ang lahat, at nakatuon ang kanilang mga mata sa banal na puting mga bulaklak na namumukadkad sa pool na puno ng puting fog.
Ang bagay na ito ay ang bulaklak ng kabilang pampang. Sa oras na ito, ang mukha ng lalaking nasa edad na sa City Lord's Mansion ay labis na nagulat. Nakita rin niya ang alamat tungkol sa bulaklak ng bana sa isang sinaunang talaan, at ang sinaunang talaan na iyon ay nagkataon na may larawan ng bulaklak ng bana, at ang puting-puti, malinaw na puting mga bulaklak sa harap niya ay eksaktong pareho. Ano, ito ang bulaklak ng bana, hindi ba sinasabi na ang bulaklak ng bana ay namumukadkad sa impyerno? Paano ito namumukadkad sa lugar na ito? Nang sabihin ito ng lalaking nasa edad na, nagulat ang lahat. Bilang mga lokal na naninirahan sa Roushoy City, narinig na nilang lahat ang sinaunang alamat ng bulaklak ng bana, ngunit walang sino man ang nakakita sa tunay na bulaklak ng bana. Ang bulaklak ng kabilang pampang. Ang tatlong salitang ito, tulad ng isang bomba, ay gamulat sa mga puso ng lahat. Maging si Yehan ay tumingin sa puting banal na puting bulaklak ng may pagkamangha. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa Bayenhua, ni nakita ang Bayenhua, ngunit nagulat ang Suzuko na parasitic sa katawan ni Yehan, ang Bayenhua, mayroong mga bulaklak ng Bayenhua dito. Matandang lalaki, alam mo rin ang Bayenhua. Sinimulan ni Yehan na makipag-usap kay Suzuko ng kalmado. Tingnan muna natin. Hindi direktang sinagot ni Suzuko ang tanong ni Yehan. Naakit ang mga mata ng lahat sa banal na Bayenhua, ang ganitong uri ng bagay na umiiral lamang sa mga alamat, kahit sino pa ang unang makakita nito, labis silang magugulat. Gayunpaman, ang mga nakakaalam ng Bayenhua ng mas mahusay, ang kanilang mga puso ay napakainit. Halimbawa, ang lalaking nasa edad na sa City Lord's Mansion, bilang isang second-rank Demon Emperor, natural na mas marami siyang alam kaysa sa mga tao tulad ng Young Master ng Stone Soul. Uncle Yan, hindi ba't ang alamat ng bulaklak ng bana ay namumukadkad sa impyerno? Bakit ito lumitaw sa lugar na ito? Nagtatakang tanong ng Young Master Stone Soul. Young Master, ang bulaklak na ito ay hindi simple, ngunit napakahalaga din. Ang mga tunay na nakakaalam ng Bayenhua, sa sandaling malaman nila na ang Bayenhua ay namumukadkad dito, ay tiyak na mababaliw tungkol dito. Ang sakim na mga mata ay namukadkad sa mga mata ng lalaking nasa edad na, at nangyari sa kanya na alam niya ito ng mahusay. Bulaklak ng Bana. Kabanata 3486. Makatwiran ng Young Master. Tumango ang lalaking nasa edad na may ngiti. Ang kasalukuyang pagsisimula ay talagang napakakinabang sa City Lord's Mansion. Sa madilim at medyo tahimik na kagubatan, halos lahat ay pumasok sa isang nagpapahingang estado sa ngayon. Ang ilang mga tao na hindi kayang labanan ang pag-atake ng mahinang tubig ay nakaupo rin ng nakakross ang mga binti, ginagamit ang kapangyarihan sa kanilang mga katawan upang labanan ang pagsalakay ng mahinang tubig. Dahan daw ang lumipas ang oras sa prosesong ito, at hindi nagtagal ay sumapit ang gabi. Binalot ng itim na gabi ang buong kagubatan, na nagdaragdag ng isang paghipon ng takot sa madilim na kagubatan. Sa sandaling ito, si Yehan ay nasa kritikal na yugto ng pagkontrol sa batas ng mahinang tubig. Kung madama ito ng isang tao ng maingat, matutuklasan nila na mayroong isang puwersa na mas nakakatakot kaysa sa kapangyarihan ng mahinang tubig na sumasabog sa lugar kung saan nakaupo si Yehan nang nakakross ang mga binti. Pinalibutan lamang ng puwersang ito si Yehan at hindi kumalat. Ang batas ng mahinang tubig ay medyo katulad ng batas ng Netherworld sa mga tuntunin ng mga katangian ng batas. Sa oras na ito, dahan-dahang binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata. Ngayong pinagkadalubhasaan niya ang batas ng mahinang tubig, sa kasalukuyang estado ni Yehan, at sa kanyang natatanging pangangatawan, hindi mahirap kontrolin ang kapangyarihan ng batas. Maging itong bihirang ang batas ng mahinang tubig ay hindi masyadong mahirap para kay Yehan. Ang ganitong bagay ba ay isang uri ng panlunas sa lahat? Mas nagtataka pa ang Young Master Stone Soul. Mas mahalaga ito kaysa sa isang panlunas sa lahat. Huminga ng malalim ang lalaking nasa edad na at nagpatuloy. Bagamat ang bulaklak ng bana ay palaging umiiral lamang sa mga sinaunang alamat, totoo ang bulaklak ng bana, ngunit napakakaunting tao ang nakakaalam tungkol dito, at hindi alam ng maraming tao na mayroong dalawang uri ng tunay na Bayenhua, ang isa ay puting Bayenhua, na labis na banal. Sinasabing ang puting Bayenhua na ito ay namumukadkad lamang sa langit, at ang isa ay pula. Ang kabilang panig ng bulaklak ay namumukadkad sa impyerno. Posible bang ang mga puting bana flower sa harap ko ay namumukadkad sa langit? Nawala ang Young Master Stone Soul. Marahil, kung tungkol sa impyerno, ang mundong tinitirhan natin ay langit. Tiningnan ng lalaking nasa edad na ang malakas na lalaki ng pamilya Shen, at isang tanawin ng takot ang sumilay sa kanyang mga mata. Kung walang malakas na tao mula sa pamilya Shen dito, tiyak niyang kukunin ito at ang kabilang bulaklak na ito bilang kanyang sarili. Tila bago ito, alam ng mga tao ng pamilya Shen na namumukadkad dito ang mga bulaklak ng bana.
Isang matalas na sulyap ang sumilay sa mga mata ng lalaking nasa edad na, ngunit bakit hindi kinuha ng mga tao ng pamilya Shen ang mga bulaklak ng bana? At hinayaan silang dumating para tumulong. Uncle Yan, ano ang gamit ng bulaklak ng bana? Muling nagtanong ang young Master Stone Soul. Pabalik sa buhay, ang apat na salitang ito ay hindi masyadong marami upang ilarawan ang bulaklak ng kabilang panig. Sabi ng lalaking nasa edad na may pananabik na pagtingin. Sinabi na ang mga mata ng young master ng Stone Soul ay puno ng kasakiman, ang bayan Hua na ito ay napakamahika, ang pagmamayari nito, hindi ba katumbas ng pagkakaroon ng dagdag na buhay. Huwag kalimutan ng lahat, ang iyong layunin ng pagpunta rito. Binigyan ni Shen Gukao ang young master Stone Soul ng isang walang pakialam na tingin. Sa pagkarinig nito, nagyelo ang mukha ni young Master Stone Soul, at nagmadaling sinabi ng lalaking nasa edad na, Miss, mangyaring makatiyak, bagamat mahalaga ang mga bulaklak ng bayan Hua, natural na hindi namin ang ahas na mag-isip ng anumang mali. Iyan ay mabuti. Sinabi ni Shen Gukao, ang lugar na ito ay unang natuklasan ng aking pamilya Shen. Natural, ang mga kayamanan dito ay kabilang sa aking pamilya Shen. Mayroong mga bulaklak ng kabilang panig dito, ngunit kasabay nito ay mayroong mga bulaklak ng mahinang tubig. Pumunta rito ako, Shen Gukao, ay nagpapasalamat sa iyong tulong, ngayon, oras na para makita ng aking pamilya Shen ang iyong katapatan. Sa pagkarinig ng mga salita ni Shen Gukao, ginamit ni Yehan ang kanyang pagiging malinaw upang tumingin patungo sa water pool. Gaya ng inaasahan, mayroong isang ganap na itim na bulaklak sa gilid ng water pool. Ang siyam na talulot at ang lapad ng bulaklak ay kasing itim ng tinta, ngunit ang mahinang tubig ang bulaklak ay 20 sentimetro lamang ang taas, at natatakpan ito ng putik sa gilid ng pool, kaya walang sino man ang nakapansin dito sa una. Ang bulaklak ng kabilang pampang, ang bulaklak ng mahinang tubig, hindi inaasahang namumukadkad sa parehong lugar. Sumili ang isang maliwanag na liwanag sa mga mata ni Yehan. Hindi ko alam kung paano gustong tulungan ako ni Miss. Sa sandaling ito, nagtanong ang lalaking nasa edad na. Magaan na sinabi ni Shen Gukao, napakasimple, pumunta ka sa pool at kunin ang mga bulaklak ng kabilang bangko at ang mga bulaklak ng mahinang tubig. Sa pagkarinig nito, tiningnan niyang Master Shihan at ng iba pa si Yehan at ang grupo ng Cannon Fodder, na nirecruit mula sa Raoshui City, at matalim na sinabi, narinig mo na ang sinabi ni Miss Shen, kunin ang mga bulaklak ng kabilang panig at ang mga bulaklak ng Raoshui, aking Panginoon. Ginagantimpalaan ka ng Panginoon ng mga dakilang gantimpala. Ang mga salita ni Young Master Stone Soul ay nagpangyaring manigas ang mga mukha ng mga tao sa paligid ni Yehan. Hindi kinuha ng malalakas na miyembro ng pamilya Shen ang mga bulaklak ng kabilang pampang at ang mga bulaklak ng mahinang tubig. Maaaring makita ng sino man ang pagiging kakaiba nito. Natatakot ako na ang water pool ay hindi kasing simple ng tila sa ibabaw. Natatakot ako na hindi nila kaya, hindi mahina ang City Lord's Mansion, hayaan mo silang magsama. Muling nagsalita si Shen Gukao, hindi makatanggi, na nagdulot ng kakaibang tanawin na sumilay sa mga mata ng lalaking nasa edad na at si Commander Alo. Nag-alinlangan si Young Master Stone Soul, hindi siya isang tanga, kung hindi sila hinayaang gawin ito ng pamilya Shen, dapat mayroong mga trick dito. Bakit, nagbago ba ang isip ng Young Master ng Stone Soul? Tila tinapik ng Young Master ng Stone Soul ang kanyang dibdib at nangako sa akin bago ito. Malamig ang mukha ni Shen Gukao. Hindi naintindihan ng Miss, sinusunod ng City Lord's Mansion ang mga kaayusan ng ginang. Matapos magsalita ng lalaking nasa edad na, direkta niyang iwinagayway ang kanyang kamay, gawin mo. Agad, ang mga master ng City Lord's Mansion ay agad na naglakad patungo sa water pool sa harap nila, at natural na itinulak si Yehan at ang Cannon Fodder sa harapan ng mga master ng City Lord's Mansion. Ang lahat ay natabunan, at tila lalamunan ng krisis na iyon ang lahat. Sigurado, ito ang bulaklak ng kabilang pampang. Ang bulaklak ng kabilang pampang ay namumukadkad sa kabilang pampang, at ang mga bulaklak at dahon ay pinaghihiwalay sa isa't isa. Ito ang bulaklak. Nagmula sa isipan ni Yehan ang boses ni Suzako. Zahua. Isang sulyap ang sumilay sa mga mata ni Yehan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang kakilakilabot na madilim na aura ang biglang sumabog mula sa tila kalmado na pool. Na nagiging isang nakakatakot na madilim na puwersa, agad na tinatakpan ang mga tao sa harap ng pool, at pagkatapos, ang isang serye ng matinis at natakot na mga hiyawan ay nagmula sa itim na kapangyarihan, at ang lahat ng mga tao na pupunta sa water pool ay natatakpan ng madilim na kapangyarihan, at hindi nila makita ng malinaw kung ano ang nangyari sa ilalim ng anino ng madilim na kapangyarihan. Ngunit ang matinis, natakot na hiyaw na iyon ay nagpangyaring matakot ang mga nakarinig nito. Ang mukha ng Young Master Stone Soul ay nagbago ng husto sa takot, maging ang mukha ng lalaking nasa edad na.
Ang lakas na bumubulusok mula sa pool ang lakas ay nagpidama sa kanya ng krisis ng kamatayan. Whoosh! Sa oras na ito, dalawang figure ang sumabog mula sa kadiliman na bumabalot sa kanila, at lumitaw na hindi kalayuan mula kay Young Master Stone Soul at sa iba pa. Posible pa ring makatakas, ngunit kailangan ng higit pang malakas na kapangyarihan ng kaluluwa upang pakainin ang Ghost King. Nasa kanila na ang kumilos. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa lalaking nasa edad na at sa pinuno na si Alo. Habang tinitingnan ng 6th level Demon Emperor ang lalaking nasa edad na at ang pinuno na si Alo, isang nakakatakot na aura ang biglang sumabog mula sa kanyang katawan, na nagpangyaring ang lalaking nasa edad na at ang pinuno na si Alo na nasa pagkabigla lahat ay tumingin sa 6th rank Demon King Powerhouse. Kabanata 3487. Kayong dalawa, tila hindi nila kayang manalo ng mga bulaklak ng kabilang panig at ang mga bulaklak ng Rooshui para sa aking pamilya Shen. Nasa inyo na ngayon ang kumilos. Tumingin si Shen Gukao nang walang pakialam sa lalaking nasa edad na at kay Alo upang pangunahan ang dalawa sa kanila. Sa pagkarinig nito, nagbago ang mga mukha ng lalaking nasa edad na at ni Commander Alo. Ang madilim na kapangyarihan na sumasabog mula sa pool ay labis na nakakatakot. Nilamon nito ang lahat sa sandaling iyon, maging silang dalawa kung gagawa ka ng isang hakbang, natatakot akong mahirap makipagkompetensya. Miss, natatakot akong hindi ito naaangkop. Matigas ang mukha ng lalaking nasa edad na. Sa sandaling ito, muling nagkubli ang madilim na kapangyarihan sa pool, at ang mga taong pumunta sa pool upang kunin ang mga bulaklak ng kabilang panig at ang mga bulaklak ng Rooshui kanina, maliban kay Yehan na nakatakas, at ang lalaking dinala mula sa buhay at kamatayan ni Yehan, ang lahat ng iba pa ay nawala, ni hindi man lang nag-iwan ng bangkay. Bakit, ayaw mo bang bawiin ang iyong salita? Sa sandaling ito, biglang tumayo ang malaking lalaki ng 5th rank Demon Emperor, at ang nakakatakot na presyon sa kanyang katawan ay nagpangyaring ang matigas na mukha ng lalaking nasa edad na at ang Alo ay akayin ang dalawa sa kanila, naging madilim. Napakagulo at pangit. Ang pamilya Shen, pinipilit nito ang dalawa sa kanila sa isang patay na dulo. Ngunit bakit ganito? Hindi ba dapat magpasalamat ang pamilya Shen na lumabas ang City Lord's Mansion upang tulungan ang pamilya Shen na kunin ang bulaklak ng Rooshui? Hindi ba dapat tayong magtatag ng isang maayos na relasyon sa City Lord's Mansion? Gayunpaman, ang katawa-tawa na bagay ay ang mga ito ay mga wishful thinking lamang sa bahagi ng City Lord's Mansion. Sa paningin ng isang first class na sinaunang pamilya gaya ng pamilya Shen, paano nila bibigyang pansin ang mahinang City Lord's Mansion? Wala sa mga kwalifikasyon. Ginamit ng City Lord's Mansion si Yehan at iba pang mga taong nirecruit mula sa Rooshui City bilang cannon fodder, ngunit sa paningin ng pamilya Shen, ang mga tao sa City Lord's Mansion ay mga cannon fodder din lamang. Miss Shen? Hindi kailangan sina Uncle Yan at ng iba pa, tama ba? Sinabi rin ng Young Master ng Stone Soul na may matigas na mukha. Sa paraan, dapat ding sumali sa amin si Young Master Shihan. Naaalala ko na sinabi ni Young Master Shihan na hindi authorized ang mga mandirigma ng City Lord's Mansion. Ngayon, gusto kong makita ang katapatan ng City Lord's Mansion. Hinarap ni Shen Gukao si Shihan. Bahagyang ngumiti ang Young Master, ngunit ang mga salitang sinabi niya ay labis na malamig. Gayunpaman, sa ilalim ng pagkalito ng nakangiti at magandang mukha na iyon, tumango ang Young Master ng Stone Soul sa pagkakamali, ngunit pagkatapos ay pinagsisihan niya ito. Hindi ba siya mamamatay kung pupunta siya upang agawin ang bulaklak ng Rooshui? Iyan ay mahusay. Tumango si Shen Gukao na may ngiti. Miss Shen? Ako. Nasa pagkabalisa ang Young Master ng Stone Soul. Sinusubukan niyo ba akong pilitin na gawin ito? Ang malaking lalaki ng 5th level Demon Emperor ay may masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang mapang-iping aura ng 5th level Demon Emperor sa kanyang katawan ay sapat na upang gulat ang lalaking nasa edad na, si Commander Alo, at ang Young Master ng Stone Soul. Tatlong tao. Sa pagkakita nito, si Yehan, na nakatakas na, ay walang ekspresyon. Hindi ginawa mismo ng malakas na lalaki ng pamilya Shen, ngunit hiniling sa mga tao mula sa City Lord's Mansion na gawin ito. Nahulaan na ni Yehan ang pahiwatig. Cannon Fodder. Ang lalaking hinayla pabalik mula sa Ghost Gate sa pamamagitan niya ay mayroon pa ring nananatiling mga takot, ngunit ang pagkakita sa City Lord's Mansion na inaapi ng pamilya Shen, nagpidama rin ito sa kanya ng ginhawa. Damn! Tila parurusahan ng masama ang masama. Ngayon ay turn na ng City Lord's Mansion na maranasan kung ano ang pakiramdam na ituring bilang cannon fodder. Ngunit maganda ang babaeng ito, ngunit isa talaga siyang rosas na may mga tinek, isang walang awang karakter.
Mayroong tanawin ng pagkapuot ang lalaki, at pagkatapos ay tiningnan niya si Yehan, na may pagtingin ng pagkakasala, at sinabi, "Kapatid, salamat sa pagliligtas ng aking buhay, Lin Shan, anuman ang nakaraan. Madaling gawin." Magaang na sinabi ni Yehan, bagamat medyo suplado si Lin Shan, ngunit sa daan patungo sa Boundless Forest, talagang gustong protektahan ni Lin Shan si Yehan, kaya nailigtas ni Yehan ang kanyang buhay. "Kapatid, alam mo ba kung ano ang bagay na iyon kanina?" Sa pag-iisip ng nakakatakot na madilim na kapangyarihan kanina lamang, nagtanong si Lin Shan na may nananatiling takot. Umiling si Yehan, ngunit ang masamang bagay na nagtataglay ng malakas na kapangyarihan ng kaluluwa at isang mabangis na masamang espiritu. Bagamat nakatakas si Yehan gamit ang Fortune Art sa huling sandali, ang kapangyarihan na taglay ng masamang bagay ay nagpangyaring sa kanyang natakot ang lahat ng 3 puntos. Ang 6th level Demon Emperor ay maaaring nasugatan ng nakakatakot na masamang bagay na ito. Bago iyon, alam ng mga miyembro ng pamilya Shen ang katakutin ng lugar na ito, ngunit hindi nahulaan ni Yehan na hinayaan ng pamilya Shen ang City Lord's Mansion ang layunin ng pagiging Cannon Fodder. "Mga kaibigan ng pamilya Shen, kayo ang humiling sa amin na pumunta sa Boundless Forest upang tulungan kayong makuha ang mga bulaklak ng mahinang tubig. Hindi ba medyo masama ang ginagawa nito ngayon? Hindi pa rin gumawa ng anumang kilos ang lalaking nasa edad na. Bakit, kino-question ba ng iyong City Lord's Mansion ang aking pamilya Shen?" Medyo naiinip ang mukha ni Shen Gukao, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sa pagkarinig nito, dahan-daang humakbang pasulong ang malaking lalaki ng 5th rank Demon Emperor, papalapit sa 3 lalaking nasa edad na. Sa pagkakita dito, isang madilim na tanawin ang sumilay sa matigas na mukha ng lalaking nasa edad na, at agad niyang iwinagayway ang kanyang kamay kay Commander Alu, "Umalis na tayo, sa pagkakataong ito, maaari lamang nating aminin ang pagkatalo." Uncle yan. Natakot ang young master ng Stone Soul, ayaw niyang mamatay, at hindi niya inakala na hahayaan siya ni Shen Gukao, na tila may magandang impresyon sa kanya, na mamatay. Young master, imahinasyon natin iyon. Ang ilang mga tao ay hindi lamang isang bagay na maaari nating kapitan. Umalis na tayo, marahil mayroon pang paraan upang makaligtas. Bumantong hininga ang lalaking nasa edad na sa kanyang puso, at naglakad patungo sa waterpool sa harap niya. Ang natakot na young master ng Stone Soul ay maaari lamang sumunod sa likod. Gayunpaman, nang makita niya sina Yehan at Lin Shan na hindi kalayuan, biglang umungal ng masama ang young master ng Stone Soul, "Kayong dalawang walang kwentang mabuti, magmadali kayo at pumunta rito." Kahit na malapit na siyang mamatay, gustong hilahin ng young master ng Stone Soul ang dalawang likod. Hindi niya gusto si Yehan sa simula pa lamang. Kabanata 3488. Nang marinig ito, tiningnan din ni Shen Gukao si Yehan at Lin Shan. Medyo nagulat siya na nakatakas sina Yehan at Lin Shan kanina lamang, ngunit ang isang malaking demonyo sa mga unang yugto at isang malaking demonyo sa gitnang yugto ay hindi sapat isaalang-alang. Ang dalawang taong ito ay dapat mayroong ilang pambihirang paraan, kaya naman nailigtas nila ang kanilang mga buhay. Magaang na sinabi ni Shen Gukao, "Ngunit ayos lang kung may dalawa pang mamatay, kapag sinipsip ng Ghost King ang maraming kapangyarihan ng kaluluwa, mahuhulog siya sa isang malalim na pagtulog, pagdating ng oras, maaari nilang kunin ang Bana Flower at ang Weak Water Flower. Bukod dito, ang nangyari dito ngayon ay hindi maaaring kumalat, kaya, maliban sa pamilya Shen, ang lahat ay dapat mamatay." Tiningnan ng 6th level Demon King Powerhouse si Yehan ng higit pa, ngunit wala siyang sinabi. Bagamat naramdaman niya na medyo hindi pangkaraniwan si Yehan, nasa mga unang yugto pa lamang ng dakilang demonyong hari, kaya hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. "Hindi ko alam kung sino ang tinatawag ng basura." Malamig na ngumiti si Yehan. "Bumulasag ang young Master Stone Soul, syempre ang basura ay tumatawag sa iyo." "Hehe, lumalabas na sinasabihan ako ng basura. Sa kasamaang palad, hindi ko kailanman sinunod ang mga salita ng basura, kaya paumanhin ako." Sa pagkarinig ng mga salita ni Yehan, agad na nalaman ni young Master Stone Soul na niloko siya ni Yehan, at pinagtatawanan pa rin siya ng kabilang partido bilang isang basura, paano niya ito matitiis. Natakot si Lin Shan, na nasa tabi ni Yehan, nang marinig niya ito. Hindi niya inakala na magiging matapang si Yehan na maging ang young master ng City Lord's Mansion ay nang ahas na salungatin siya, ang lalaking nasa edad na at si Alu ay nanguna sa pag-atake, at tiyak na mamamatay si Yehan. Ngunit hindi nang ahas si Lin Shan na magsalita, may lakas ng loob si Yehan na harapin ang young master ng Stone Soul, ngunit wala siyang lakas ng loob. "Damn it, sinusuyo mo ang kamatayan." Labis na galit si young Master Stone Soul, at gusto lamang niyang ibunton ang lahat ng galit na ito kay Yehan.
Sa isang iglap, ang bundok sa ilalim ng Young Master ng Stone Soul ay tumakbo patungo kay Yehan, at binunot din ng Young Master ng Stone Soul ang kanyang espada, at sinlash si Yehan ng isang espada. Ang taong ito ay may kaunting tapang. Kung dadalhin siya sa Demon City at sinanay sa gayong kapaligiran, maaari itong maging kapaki-pakinabang. Nakalulungkot, sinabi na huwag hayaan ang anumang mabuhay. Umikot. Gayunpaman, nang malapit na itaga ng espada ng Stone Soul Young Master si Yehan, iginalaw ni Yehan ang kanyang mga labi at ngipin, at isang nakakatakot na sonic na kapangyarihan ang sumabog mula sa kanyang bibig. Ang sonic power na ito ay parang isang walang hanggang siklab ng galit, labis na mabangis, sa isang iglap, ang Young Master Stone Soul at ang bundok sa ilalim niya ay tinangay. Puff! Isang busol ng dugo ang lumabas sa bibig ng Young Master ng Stone Soul, at ang mukha ng kabilang partido ay namutla sa isang iglap. Maliit na Panginoon. Nagulat ang lalaking nasa edad na at si Commander Alo. Hindi nila akalain na ang Young Master ng Stone Soul ay nagulat sa ungol ni Yehan at nasugatan ng malubha. Ha! Isang malambot na buntong hininga ang nagmula sa bibig ni Shen Gukao, at isang tanawin ng pagkamangha ang lumitaw mula sa kanyang magagandang mata. Hindi niya akalain na magkakaroon ng gayong lakas si Yehan, at ang kapangyarihan ng isang ungol ay mahihigitan ang kaharian ni Yehan. Malubhang nasugatan ng Young Master ng Stone Soul na mas matangkad. Talagang pambihira ang batang ito. Sumili ang isang sulyap sa mga mata ng 6th level Demon Emperor Powerhouse, na ulila ba niya ito? Nakatayo sa tabi ni Yehan, natigilan si Lin Shan. Bagamat ang ungol kanina lamang ay hindi nakatutok sa kanya, ngunit nakatayo sa likod ni Yehan, naramdaman ni Lin Shan na parabang nakaharap siya sa isang nagngangalit na dagat, nalulunurin siya anumang oras. Boy! Sinusuyo mo ang kamatayan. Ang nakamamatay na layunin sa katawan ni Commander Alo ay kahanga-hanga, at sinugitan ng malubha ni Yehan ang Young Master ng Stone Soul, na hindi mapapatawad. Patayin siya. Sa likod ng pinuno na si Alo, umungal ng buong galit ang Young Master ng Stone Soul, na ang mabangis na mukha ay mukhang mas nakakatakot kaysa sa bundok sa ilalim niya. Kung wala ang mga salita ni Young Lord Stone Soul, si Commander Alo ay binaril patungo sa posisyon ni Yehan na may nakamamatay na pagtingin sa kanyang mukha. Mag-ingat ka. Nagulat si Lin Shan. Gayunpaman, sa harap ng nakakatakot na puwersa mula kay Commander Alo, hindi nagbago ang mukha ni Yehan, kasing tahimik ng isang pool ng walang pag-unlad na tubig. Kung gusto mo akong patayin, natatakot ako na wala kang kwalipikasyon. Sumuntok si Yehan, nanatili kung nasaan siya, at nagpadala ng may simpleng suntok, ngunit sa itaas ng suntok na ito, mayroong isang labis na marahas na kapangyarihan ng mga demonyo. Kabanata 3489. Boom! Ang nakakatakot na banggaan ay parang kulog sa lupa. Iyon lang, ang mapaminsalang pagkatalo ni Yehan sa imahinasyon ng lahat ay hindi nangyari. Sa halip, naramdaman ni Commander Alo na tinamaan ng kidlat, mga busol ng dugo ang sumirit mula sa bibig ng kabilang partido na parang isang bukal, sinisira ang lupa sa isang nakakatakot na bakas. Ano? Nagulat ang Young Master ng Stone Soul, at ang pinuno ng First Level Demon King, Ailu, ay malubhang nasugatan ng isang suntok mula sa isang langgam sa mga unang yugto ng dakilang Demon King. Ang mukha ng lalaking nasa edad na ay mayroon ding malakas na tanawin ng pagkabigla. Ang binatang ito na binabaliwala nila ay napakasama. Talunin ng First Order Demon Emperor sa isang suntok. Isang malakas na kaningningan ang sumilay sa magagandang mata ni Shen Gukao. Bagamat sa kanyang lakas, kaya niyang patayin ang first-tier Demon Emperor, ngunit tiyak na hindi niya ito magagawa. Si Han ay napaka-relax, at ang kasalukuyang estado ng kalaban ay sa mga unang yugto pa lamang ng dakilang demonyong hari, at hindi pa siya nakapasok sa rurok ng dakilang demonyong hari tulad niya. Ang gayong kahindek-hindek na tao ay hindi isang langgam. Ang mga mata ng 6th level Demon King Powerhouse ay maliwanag lahat. Marahil, kapag tinatawanan ng lahat ang binata bilang isang langgam, ituturing ng kabilang partido ang mga tumatawa sa kanya ng mas masahol pa kaysa sa kanya bilang isang langgam. Sa pagkarinig nito, kumislap ang mga mata ni Shen Gukao, na nagpapaisip sa mga tao kung ano ang iniisip niya. Bago iyon, itinuring din niya si Yehan na parang isang langgam. Ang pinaka-nakakagulat na bagay sa sandaling ito ay walang alinlangang si Lin Shan. Tulad ni Yehan, pinilit siya ni Commander Alo na pumunta sa City Lord's Mansion, at pagkatapos ay pumunta siya sa walang hanggang kagubatang ito bilang cannon fodder. Ngunit alam ni Lin Shan na sa lakas ni Yehan, hindi niya kailangang matakot kay Commander Alo, ngunit dumating pa rin ang kalaban, kaya dapat mayroon siyang plano. Binata, ang atake ay dapat na naging masyadong walang awa.
Mukhang mahigpit ang lalaking nasa edad na, umungal at sumuntok si Yehan, at malubhang sinugitan ang First Level Demon King, ang Young Master Stone Soul at Alo, na nagpangyaring ang layunin ng pagpatay sa lalaking nasa edad na ay tumaas na sa isang kritikal na punto. Gusto mo akong patayin, ngunit pinatawad ko ang kanilang mga buhay. Nakangiting sabi ni Yehan. Ikaw, malamig ang mukha ng lalaking nasa edad na parang yelo. Okay, sa tingin ko maaari mong ayusin ang iyong mga lumang utang sa ibang pagkakataon. Ngayon na ang oras para agawin mo ang mga bulaklak ng kabilang panig at ang mga bulaklak ng Rooshway para sa aking pamilya Shen. Nagsalita si Shen Gukao sa tamang oras, at ang mga magagandang mata na iyon ay sumulyap sa lalaking nasa edad na, ngunit hindi niya sinabi na dapat ding lumahok si Yehan. Malinaw na ang hakbang na ito ay upang protektahan si Yehan. Sa pagkarinig nito, tiningnan ng lalaking nasa edad na ang lahat ng may seryosong mukha, at sa wakas ay lumapag kay Shen Gukao. Umaasa ako na tutuperin ng mga kaibigan ng pamilya Shen ang kanilang salita. Pagkatapos sabihin iyon, lumakad ang lalaking nasa edad na patungo sa waterpool, na sinundan ni Commander Alo at ng takot na Young Master Stone Soul. Tulad ng para kay Yehan, hindi siya gumalaw. Ngayon si Lin Shan ay nang-ahas lamang na magtago sa likod ni Yehan. Sa isang iglap, habang lumalakad ang tatlong lalaking nasa edad na patungo sa waterpool, nakita nila na muling lumitaw ang madilim na puwersa sa puting fog ng waterpool. Sa pagkakita nito, gumawa ng mabilis na galaw ang lalaking nasa edad na. Bilang isang tier 2 Demon Emperor, natural na mayroon siyang ilang pambihirang paraan. Nagbago siya sa isang nakakatakot na mahika at sumaksak gamit ang isang mahabang sibat. Sumugod din si Commander Alo at Young Master Stone Soul, at ang mga pag-atake ng tatlo ay sumugod sa madilim na puwersa ng sabay. Sa hindi malinaw, isang boses na tulad ng ungol ng isang masamang multo ang dumating ng walang kabuluhan, at ang kakaibang kapangyarihan na sumasabay dito ay mararamdaman maging ni Yehan at ng iba pa sa malayo. Ito ay isang labis na nakakatakot na masamang espiritu. Agad, tinakpan ng madilim na puwersa ang tatlong lalaking nasa edad na tulad ng isang itim na ulap, at pagkatapos ay isang natakot na hiyaw ang dumating, kasama ng isang kahangahangang ungol ng galit. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang lahat ng mga galaw na ito ay nawala sa madilim na puwersa. Ang grupong iyon ng madilim na kapangyarihan ay lumipad sa ibabaw ng pool, at sa loob ng ilang hininga, dahan-dahan itong lumubog sa pool. Bukod dito, malinaw na naramdaman ni Yehan na ang masamang espiritu na sumasaklaw sa buong pool ay unti-unting humihina sa sandaling ito. Tulog na ang Ghost King. Sumili ang isang kagalakan sa mga mata ni Shen Gukao. Ngunit sa sandaling ito, bago pa man gumalaw ang 6th level Demon King Powerhouse, isang itim na liwanag ang lumitaw na sa itaas ng water pool, at hawak niya ang bulaklak ng kabilang pampang at ang bulaklak ng mahinang tubig sa kanyang mga kamay mula sa ere. Sa langit sa itaas ng pool, hawak ni Yehan ang Bayenhua flower sa isang kamay at ang mahinang tubig flower sa kabilang kamay. Siya ang gumawa ng hakbang kanina lamang. Ang mga miyembro ng pamilya Shen ay may sariling wishful thinking, at mayroon ding sariling mga plano si Yehan. Bukod dito, naramdaman na ni Yehan ang paghina ng masamang espiritu kanina lamang, na nangangahulugan na ang masamang bagay ay alinman sa sapat na nasipsip na kapangyarihan ng kaluluwa at umalis, o nahulog sa isang malalim na pagtulog. Kabanata 3489. Ngayon na ang tamang oras upang gawin ito, tama lang ang tiyempo, sa sandaling manguna ang pamilya Shen, hindi magiging madaling gawain na agawin ito sa kanila. Sa pagkakita na mahigpit na hawak ni Yehan ang Bana Flower at ang Rooshway Flower sa kanyang mga kamay, isang nakakatakot na liwanag ang sumilay sa mga mata ng 6th level Demon Emperor Powerhouse. Gayunpaman, ang bilis na ipinakita ni Yehan kanina lamang ay nagpangyari rin sa kanya, isang powerhouse sa kaharian ng 6th Order Demon Emperor, na makaramdam ng pambihira. Napakagaling, tinulungan ko ang aking pamilya Shen na manalo ng Bayenhua at Rooshway ng mga bulaklak, may utang na loob sa iyo ang aking pamilya Shen, ngayon, iwanan mo na sa akin. Tiningnan ni Shen Gukao si Yehan sa itaas ng pool ng may paghanga. Pagkatapos ipakita ni Yehan ang ganoong perverted na kapangyarihan sa labanan, ganap na sabik si Shen Gukao na makaakit. Kung ang isang namumukod tanging batang henyo na tulad ni Yehan ay maaaring maging ang mga miyembro ng kanyang pamilya Shen ay tiyak na may isang maliwanag na kinabukasan, kaya tumayo siya upang pigilan ang lalaking nasa edad na kanina lamang, at hindi niya hinayaan si Yehan na mamatay. Para sa iyo, tumingin si Yehan kay Shen Gukao ng kakaiba, at sinabi, bakit ko ibibigay sa iyo? Sa pagkarinig nito, biglang nagyelo ang ngiti sa mukha ni Shen Gukao. Hindi niya inaasahan na manggawa si Yehan na tanggihan ang kanyang kahilingan, at mas gustong kunin ang mga bulaklak ng kabilang pampang at ang mga bulaklak ng Rooshway bilang kanyang sarili.
Ang malaking lalaki ng Fifth Rank Demon King ay puno ng pagkamuhi, at nagkaroon ng isang kahangahangang layunin sa pagpatay na sumabog sa mga mata ng demonyong iyon. Walang dod ang nagpabago kay Yehan sa kanya na gustong pumatay. Ang kulay ng balat ng Sixth Rank Demon King Powerhouse ay biglang naging matigas. Sa pagharap sa kanilang pamilya Shen, nang ahas ang binata sa harap nila na lumaban. Kapangyarihan, hindi ba dapat silang yumuko at sumuko sa pamilya Shen? Diyos ko, nababaliw na ba ang taong ito? Sa pagkakita sa tanawing ito mula sa gilid, si Lin Shan ay labis na natakot na nanghina ang kanyang mga binti at halos naupo sa lupa. Hindi niya talaga maisip na manggaha si Yehan na hamanin ang pamilya Shen. Ang kagalang-galang na pamilya, ang pamilya ng mga edad. Ang sinabi mo kanina, maaari kong kunin ito bilang isang biro, kaya ibigay mo sa akin ang nasa kamay mo. Dahan daw ang iniunat ni Shen Gukao ang kanyang jade na kamay, at tiningnan si Yehan na may matalim na tingin sa mga magagandang mata na iyon. Narito ka, hehe, napakagandang ideya. Ngumisi si Yehan, at direktang inilagay ang Bana Flower at Roo Shui Jihwa sa somero ring. Sa pagkarinig ng mga salitang ito, ganap na nagyelo ang mukha ni Shen Gukao. Medyo nakakatakot ang magagandang mukha na iyon. Sa mundong ito, sa unang pagkakataon na may nang-ahas na tanggihan siya ng ganito nang hindi nagpapakita ng anumang kabaitan. Sa pagkakita sa mga aksyon ni Yehan, ang mga mata ng 5th level Demon Emperor at ang 6th level Demon Emperor ay naging labis na malamig. Binata, mayroong ilang mga bagay na hindi mo maaaring taglayin. Pinapayuhan kitang ilabas ang mga ito, kung hindi, mag-ingat at mawala ang iyong buhay. Umaagos mula sa kanyang katawan. Panakot mo ako. Malamig na sinabi ni Yehan na may panunuya, huwag mong sabihin na isa kang sugatang tigre, kahit na harapin kitang buo, hindi ka kwalipikadong manakot sa akin. 10,000 tao sa demonyong mundo natatakot ako sa iyong pamilya Shen, ngunit mayroon pa ring ilang mga tao na hindi natatakot sa iyong pamilya Shen, at nangyari na kabilang ako sa kanila. Ikaw? Bakit? Seryosong tumingin si Shen Gukao. Kung alam niya na sasalungatin siya ni Yehan ng labis, dapat sana ay hinayaan niya na lang ang lalaking nasa edad na napatayin si Yehan ng lubusan kanina lamang, sa halip na bigyan ng kapanganakan ang isang humihiling na puso. Ako lang. Ngumiti si Yehan at tiningnan si Shen Gukao. At ikaw, ano ka? Dahan daw ang lumakad si Shen Gukao pasulong, at sinabi na may malamig na mukha, kahit na isa kang higanti, tinatrato mo ako Shen Gukao ng may paggalang, tinatrato ako bilang isang panauhin, at itinuturing na isang angkan ng demonyo ang aking pamilya Shen. Backbone, bakit binabaliwala mo ang aking pamilya Shen? Baliwalain mo ang aking Shen Gukao. Hehe. Demon Giant? Pasensya na. Hayaan mo na lang na balewalain kita, maging ang Demon Giant na binanggit mo ay nakatayo sa harap ko, mayroon pa rin akong lakas ng loob na balewalain siya. Ngumisi si Yehan at sinabi. Sa pagkarinig nito, nahilo si Lin Shan at halos mahimatay. Hindi niya maisip, saan nakuha ni Yehan ang kanyang lakas ng loob. Hindi lamang balewalain ang pamilya Shen, ngunit balewalain din ang mga higanti ng lahi ng demonyo. Matapang. Galit ang 6th level Demon Emperor, at isang kahangahangang aura ang bumalot kay Yehan sa isang iglap, binata, sa demonyong angkan, ang pagbaliwala sa isang higanti ay isang kabisera na pagkakasala, at walang sinuman ang makakaprotekta sa iyo. Hua, mabilis na humantong sa kamatayan. Baliwalain ang higanti, sa ngayon tila isa ka lamang hanggal, mayabang na baliw. Sa tingin mo ba talaga na talagang makokontrol mo ang lahat kung makuha mo ang Bana Flower at Roo Shui Flower? Tiningnan ni Gukao si Yehan ng same time, ngayon, tiyak na mamamatay ka. Ang walang hanggang kagubatang ito ang lugar kung saan nakalibing ang iyong mga buto. Kung mamamatay ka, makukuha ko pa rin ang mga bulaklak ng kabilang pampang at ang mga bulaklak ng mahinang tubig. Ikaw lang ba? Tiningnan ni Yehan si Shen Gukao at ang iba pa, at sinabi na may panunuya, kung gusto mo akong patayin, natatakot ako na nakadepende ito sa lakas ng tatlo sa inyo. Tinanggap ko na lang ito ng may ngiti. Ikaw, sa katunayan ay mayabang at labis na nagpapalagay. Sa totoo lang, sa pagharap sa aking pamilya Shen, hindi pa ako nakakakita ng sinumang kasing yabang mo sa Demon Race, kaya ngayon, hindi kita itatago. Buong katawan. Bigla, isang walang pakialam na boses ang nagmula sa likod ni Shen Gukao at ng iba pa. Kasabay nito, sumunod ang isang nakakatakot na aura, na rumaraga sa tulad ng isang malaking alon. Ang gayong malakas na hininga ay nagpangyaring ganap na tumigil si Delin Shan sa pag-iisip tungkol sa pagtakas, at tumingin sa likod na may takot. Kapatid, isang tanawin ng kagalakan ang sumilay sa mukha ni Shen Gukao, at agad siyang tumingin kay Yehan, na para bang tumitingin siya sa isang patay na tao.